pinahuling pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa International Criminal Court, malinaw na walang asang tulong ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Pero sa mga mapagmatsyag, kapansin-pansin ang unti-unting pag-iba ng posisyon ng Pilipinas sa issue ng ICC. Sa kanyang pahayag nitong Martes, ginit ng Pangulo na hindi pa rin kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC at hindi ito tutulong kailanman sa investigasyon. Ang dagdag pa ng Pangulo, ang investigasyon ng ICC ay banta sa soberenya ng Pilipinas. Pero ang pahabol ng Pangulo, maaring dumalaw ang mga miyembro ng International Criminal Court sa Pilipinas bilang ordinaryong mga tao. Totoo naman na pwede yan, pero ang pagigiit ng Pangulo niyan ay makahulugan na rin. Balikan po natin mga posisyon ng pamahalaan sa ICC sa nakaraang taon at kalahati. Agosto 2022, isang buwan matapos maupo sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas bumalik sa ICC. Marso ng 2023, dagdag ng Pangulo, completely disengaged na tayo sa ICC. Katunayan, Abril ng 2023, may pagbabanta si Justice Secretary Boying Rimulya kung meron daw lumapag na miyembro o investigador ng ICC dito sa bansa. Personal po niyang sasalubungin ito sa airport at i-deport niya agad. Dagdag pa ni Rimulya, pag magsagawa ng investigasyon ng ICC dito sa Pilipinas, guilty pa sila ng usurpation of authority. Mayo 2023, parang nagbago ang tono. Sa unang pagkakataon, tila pinapayawan ng Pangulo ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sobrahan daw ang focus sa law enforcement kaya't nagkaroon daw ng mga paglabag at pang-abuso. Ito pa, susunod na buwan, si Justice Secretary Boying Rimulya hindi lang umamin na nagkaroon ng extrajudicial killings or EJK. Ang sinabi pa niya sa programang The Chiefs na may mga pulis na gustong tumestigo tungkol sa EJK dahil napilitan lamang daw sila o naipit sa mga pangyayari. At gusto raw nilang mag-state witness pero hindi ito pinapayagan ng batas. Nobyembre 2023, nagbago rin ang ihip ng hangin sa Kongreso. Pinasa ng House Committees on Justice and Human Rights ang Resolution 1477 para himukin ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC investigation. At bago matapos ang buwan, marami ang nagulat ng sabihin ng Pangulo na pinag-aaralan ng gobyerno kung ibabalik ang Pilipinas sa ilalim ng ICC at pagsali muli sa Rome Statute. Bagamat understudy pa lamang ito, malaking bagay na pinag-aaralan na ito ng Malacanang. At itong buwan lamang sa interview sa Kyodo News Agency, talagang nagbago na ang tono ni Secretary Rimulya. Kung dati deportation agad ang usapan, ngayon ayos lamang daw na nandito sila kung nangangalap lamang sila ng ebidensya. Basta wala raw silang nilalabag na batas, wala raw problema. Kaya't ang dating legal counsel ni Pangulong Duterte ang mismong umalma. Kung papayagan daw ito ni Rimulya, paglabag daw ito sa ating soberanya at kahiya-hiya raw na pagsuko ng ating bansa.